Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, dito na tayo sa number 5. And by the way, sa mga lagi nanonood sa ating FB page na mga tutorial videos, mas magandang tingnan nyo sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn kasi doon mas kompleto yung mga videos natin doon. So anyway, ito ay karugtong pa rin na sinisend sa isa sa ating mga followers at talagang sagutan natin ito lahat kasi alam kong makakatulong ito sa inyo lalo na sa mga magtitake ng civil service exam. Number 5. A person buys an item for 500 and sells it for 600. What is the profit percentage? Alam nyo ba yung mga ganito? Laging present ito sa mismong civil service exam or kung anong exam man yan na merong numerical reasoning. Dito muna tayo kung saan meron tayong old value at new value. Yung old value natin, so ito yung 500. Ang tanong, profit percentage. So ada natin ito ng porsyento daw dito sa 500. So let P para sa percent. Again, ilang percent daw dito sa 500, yan yung tanong, para maging 600. Ito na yung new value natin. So ito na yung equation kung saan pwede na nating isolve yung value ni P at yan yung tanong dito. Ipagsama natin yung mga like terms. Itong si 600, since pang-add siya dyan, kapag ma-transfer, pang-minus na yan sa kabila. So, ang matitira na lang natin dito ay itong si 500p equals 600 minus 500 and this is 100. Para makuha natin yung value ni P, since si 500 ay pang-multiply dyan, pang-divide na yan sa kabila. So, ang gagawin lang naman natin, itong dalawang 0 sa taas, dalawang 0 sa baba. Ating i-cancel na yan siya. So, we have 1/5. 1/5 ay equivalent sa 20%. So, yung tanong, ma'am, paano naging 20% ang 1/5? 1 divided by 5. Kulang. So, dagdagan natin ng isang 0, pero yung decimal i-align natin sa taas. 10 divided by 5, and this is 2. 2 times 5 equals 10. So, 0 na yan. Yung 0.2, or in other words, ito ay 0.2. Kapag i-convert kasi natin ito to merong percent sign, i-move lang natin yung decimal twice to the right side. So, 1, 2, at lagyan ng percent sign. Yung space lagyan ng 0, kaya 20%. Maliban, alam nyo ba, maliban sa 20% na yan, kahit dito pa tayo magsimula dito sa 100 over 500, anong gagawin natin sa baba? Gawin natin siyang 100. So, ang 500 para maging 100, i-divide natin ng 5. Kung nag-divide tayo ng 5, mag-divide din tayo ng 5 sa taas. So, this is 100 divided by 5 and that is 20. 500 divided by 5 and this is 100. 20 per 100 means 20%. Kaya ang sagot dito ay 20%. Now, dito tayo sa shortcut. Masyadong mahaba yan siya. Merong shortcut nito. A person buys an item for 500 and sells it for 600. Kunin mo lang yung difference at i-divide sa old value na 500. 600 minus 500, this is 100. Then, kopyahin lang si 500. Now, we have 100 divided by 500. In other words, yung dalawang 0 sa taas, dalawang 0 sa baba, i-cancel lang natin yan and we have 1/5. So, para maging porsyento yan siya, maliban sa pwede natin itong i-multiply by 20 para lang maging 100 yung ating denominator. So, 1 times 20, that is 20. 20 per 100 means 20%. Otherwise, yung ginawa natin kanina na 1 divided by 5 para lang maging
0.2. So si 0.2 naman ay i-convert pa rin natin to 20%. So anyway, ang sagot dito sa number 5 ay 20%. When it comes to mathematics, huwag niyong i-memorize yung sagot, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. So ito naman yung abangan nyo sa next na video. Kung naintindihan nyo si number 5, alam kong mas madali na lang sa inyong sagutan si number 6. What is the percentage increase from 40 to 50? Ito ang abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.